gusto ko ma-discover ng mga tao ngayon with me, with our reading the Bible, na talagang napakalayo natin ngayon sa katotohanan eh. Maraming tao nalayo na ng nalayo sa salita ng Diyos, nalayo na sa katotohanan. At meron pang naglalayo ngayon. Meron pa, gusto pa yatang i-discourage na ang tao magbasa ng Biblia. Pakinggan nyo ito. Wala naman akong laban dito sa kaibigang ito, no? Wala akong personal na galit. Wala. Hindi ko naman siya kilala eh. Pero narinig ko lang yung sinasabi niya. Eh kung malabog yung dibdib ko eh, ba naman kako ito? Eh nakikinig dito, mga libo-libo rin. Awa-awa naman ang maniniwala rito. Pakinggan nyo sandali. Should I read the Bible daily? Daily Bible reading is 1,000% recommended, but it's not required to please God or to grow spiritually. Now ask me, why? Yun daw pagbabasa ng Bible is 1,000% recommended. That is exaggeration because 100% is the fixed and complete percentage. 100%. Kaya nga yung ginto, pag sinabing 99.99%, it is almost pure. Para gawin mo 1,000%, it is over-exaggeration. Pero ini-exaggerate niya something that he will later on erase. Masasabi ko, isa na naman forma ito ng stupidity o ng katangahan, kagaguhan. Bakit? Recommended daw ang 1,000% ang pagbabasa ng Biblia. But it does not please God. Imagine, isang mangangaral nagsasabing, ang pagbabasa ng Biblia hindi nakakatuwa sa Diyos, hindi nakakapagpalugod sa Diyos. Eh bakit inutos ng Diyos yun? Utos yun eh. Basahin natin ang Timoteo. Oh, ano ba naman itong taong ito? Dahil pa naman pinapaniwala eh. Awa-awa naman maniniwala na hindi raw recommended at hindi raw 1,000% recommended pero hindi raw nakakalugod sa Diyos. It doesn't please God, sabi niya, no? Ulitin natin para lang maintindihan nyo. Should I read the Bible daily? Daily Bible reading is 1,000% recommended, but it's not required to please God or to grow spiritually. It's not required to please God and to grow spiritually. Is that true? Mali. Mali yan, kaibigan. Sana magsisi ka, wag mo nang uulitin yan. Ngayon, kung gusto mo naman tutulan ako, diskusyon tayo. Hindi naman kita hinahamon, pero diskusyon na friendly, ano? Hindi raw required. Required nga yan eh. Ng Diyos eh. Gusto ng Diyos, binabasa mo ang kanyang salita, lalo na kung mangangaral ka eh. Ito sabi ng Diyos sa mangangaral. 4:13 ng unang Timoteo. Hanggang ako'y pumarian ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Magsikap ka, sabi ng Diyos kay Timoteo, sa pagbabasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. No? Magsikap ka riyan. Hindi recommended ang pagbabasa, hindi lang sa ministro, pati sa miyembro. Colossus. Pakinggan niyo ang nakasulat sa 4:16. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Recommended nga eh. Sabi ng salita ng Biblia. Pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ipabasa nyo sa mga taga-Laodicea. At basahin naman ninyo ang sulat sa Laodicea. Di ba pinapabasa? At kanino pinapabasa? At kanino magbabasa? At kanino pinapabasa? Basahin natin sa Efeso. Sa Thessalonica 5:27. Idinadaing ko sa inyo, alang-alang sa Panginoon,
na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Tingnan mo yun, required yan basahin ang sulat na ito. At doon ka nga mag-grow spiritually. Sabi nitong ating kaibigan, it is not required to please God and to grow spiritually. Why will the Bible tell us to read when it doesn't please God? Do you mean it displeases God? Naiinis ba ang Diyos pag nagbabasa ka ng kanyang salita? It doesn't please Him. You may be thinking of the opposite. At it is not the way to grow spiritually. Pag bobo ka ba sa Biblia, are you going to grow spiritually? Can you prove to me na ang bobo sa Biblia will grow spiritually? When the Bible tells us of spirituality, kasi sabi ng Panginoon Kristo, sa 63 ng Juan, kapatid na Daniel. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Nakita nyo? Yung Espiritu, nalagay sa salita ng Diyos yun Para ikaw ay mapuno ng Espiritu, dapat mapuno ka ng salita ng Diyos kasi every word of God represents a particular spirit from God. Ang Espiritu ang bumubuhay. Sa laman, walang pinakikinabang. Ang salitang sinalita ko sa inyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Tapos sasabihin mo, hindi required na magbasa. Required nga yung ministro magbasa. Pati sa mga miyembro, pinapabasa yan. Bakit? To grow spiritually. Basahin natin ang 2 Timoteo 3, versikulo 15 hanggang 17. You will grow spiritually by reading the Bible. Let us read. Basahin natin, kapatid na Daniel. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa Kapatid na Daniel, will you grow spiritually by reading the Bible? Certainly po, Brother Eli. Nalagay, nakasulat Hindi palagay, nakalagayan sa Biblia. Mula sa pagkasanggol, sabi ni Pablo kay Timoteo, sa pagkasanggol sa pananampalataya, sa pagkasanggol sa Christian faith. Kasi si Timoteo ay isang anak ng Grego. Hindi bihasa sa Biblia ang mga Grego nung araw, mga Hudyong nauna. Mula ang wika sa pagkasanggol sa pananampalataya ni Timoteo, nalalaman mo ang mga banal na kasulatan makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. So you will grow spiritually sa pamagitan ng banal na kasulatan. Tuloy natin, kapatid na Daniel. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ang kasulatan, ikatututo sa katuwiran, and you will grow spiritually. Tapos, sa 17, kapatid na Daniel, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. nakita nyo, ang tao ng Diyos para masakdal, to grow spiritually, to grow into perfection, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. In what works? Works that the Bible teaches us. Works that came from God. Sabi sa Biblia, all scriptures inspired of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction.
or instruction in righteousness. Kaya para sabihin ngayon ng isang umaakay sa kapwa na hindi kailangan ng pagbabasa ng Biblia to grow spiritually at hindi nakakatuwa sa Diyos, hindi raw nakaka-please ng Diyos ang pagbabasa ng Biblia, katarantaduhan niyang salita na yan. Hindi ko sinasabing tarantado ito, ha? Ang sinasabi ko, yung sinasabi niya, katarantaduhan yon. Na hindi natutuwa ang Diyos pag nagbabasa ka ng Biblia. Utos nga niya yun sa mga ngaral magbase. Ano ang sabi ng Diyos sa mga nagbabasa at umuunawa sa Biblia? Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Napalad pa nga yung bumabasa eh. Tapos ito ngayon ang mga ngaral na nangahas magbasa magturo ng Biblia, umakay ng kapwa, humingi ng pera, humingi ng ikapo, yumaman dahil sa taong tinuturuan niya. Tapos sasabihin mo ngayon ang isang bagay kontra sa Biblia. Kung ako miyembro mo, iiwanan kita. Bakit? Sukat sabihin mo yan? Kontra sa Biblia yung sinasabi mo, ulitin natin. Hindi ako galit sa kanya, mga kababayan. Galit ako sa sinabi niya dahil laban sa Biblia. Should I read the Bible daily? Daily Bible reading is 1,000% recommended, but it's not required to please God or to grow spiritually. Kita mong katangahan yan? You will grow spiritually by reading the Bible. Mapalad ang bumabasa. Sukat sabihin mong hindi required. Nire-require nga, pinapabasa nga eh. Basahin sa lahat ng kapatid. At kung yung mga unang Kristiyano tumutupad, binabasa ba nila araw-araw ang Biblia? Basahin natin sa isang talata ng Gawa 17:10. At pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Araw-araw. Itong mga taga-Berea, naging lalong marangal sa harapan ng Diyos kesa sa mga taga-Tesalonika. Kasi nung tanggapin nila ang salita, itong mga taga-Berea, sinisiyasat nila araw-araw ang mga kasulatan. Do they read the Bible daily? Tapos ito ngayon ang nangangaral sa atin. Tapang naman ang ano nito. Ang tapang naman ang lakas naman ang loob nitong magsabi na hindi raw nakakalugod sa Diyos ang pagbabasa ng Biblia at hindi raw nire-require. Naku kapatid, kung kaharap ako nung sabihin mo yan, mapapahiya ka sa harap ng miyembro mo, tatanungin lang kita, saan mo binasa yun? Ano batayan mo na hindi nakakalugod sa Diyos ang pagbabasa ng Biblia at hindi nire-require? Bakit ang mga unang Kristiyano nire-require na magbasa at bumasa? Bakit? Ibig sabihin, magkaiba na ba Kristiyano ngayon sa kanong una? Di ba ang sinusunod nila noon si Kristo? Ikaw, sino susundin? Ikaw na. O, tingnan natin ang kanyang dahilan. Bakit daw hindi required ang pagbabasa ng Biblia at hindi raw nakakalugod sa Diyos? Tuloy natin. Please God or to grow spiritually. Now ask me, why? You want to know? Here's my first answer. People in the Bible didn't read their Bible every day. Ang katangahan yan. Yun daw mga tao sa Biblia, hindi raw na nagbabasa ng Biblia araw-araw. Yung mga tao raw sa Biblia. Sino yon? Tuloy natin. Didn't read their Bible every day. Abraham and Jacob and Isaac. Yun daw si Abraham, si Isaac, si Jacob, hindi raw nagbabasa ng Biblia araw-araw. Kung di ka ba naman talagang
Ano kaya ang sasabihin kung klase ng tao ito? Oh? Hindi ako galit sa'yo personally, ano? Pero panliligaw yan eh. Sabi mo, si Abraham, si Isaac, si Jacob, hindi nagbabasa ng Biblia. Paano babasahin yung Biblia? Wala pa Biblia nun. Bakit wala pa Biblia nun? Kasi nakikipag-usap ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mga anghel at ng mga kasangkapan ng Diyos. Nakikipag-usap ang Diyos sa kanila. Nalalaman nila ang kalooban ng Diyos. Magitan ng mga mensahe dinadala ng anghel. Kinakausap si Abraham ng anghel, kinakausap si Isaac, kinakausap si Jacob. At ang Biblia po, nasulat lang ng kaapu-apuhan ni Abraham. Ang unang-unang nagsulat ng unang aklat sa Biblia, si Moises. Kaapu-apuhan na ni Abraham yon. 500 taon nang pagkatapos ni Abraham, mahigit na 500 taon na bago lumabas si Moises. Kaya nung panahon ni Abraham, wala pa Biblia. Kasi ang unang aklat ng Biblia, ang Henesis at Deuteronomio, yung 5 na yon, na sinasabi 5, pero dati isa lang yun eh. Yung 5 na yon, isinulat yon, mahigit sa 500 taon pagkamatay ni Abraham. Doon pa lang nasulat ang unang aklat sa Biblia. Paano mo ngayon sasabihin, hindi ka mga unang tao, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Paano babasahin? Wala pa nga eh. At hindi pa kailangan ng Biblia, no? Kasi ang Diyos nakikipag-usap sa pamamagitan ng anghel sa mga taong kagaya ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinan nyo ngayon ito. Magtuturo ka sa libu-libong tao, papalakpakan ka at paniniwalaan ka, mali ang sinasabi mo, kakahiya naman talaga ito, mga kapatid. Nare-realize nyo ba, mga kaibigan, mga kapatid, mga bisita, ang ibig kong sabihin, na ang Biblia talaga, hindi kilala ng marami. Maraming nagtuturo ng kontra sa Biblia. Isa na ito. Ang kanya pa naman t-shirt, merong ano ng Biblia, mersitas. Ito'y mga pakunwari, hindi naintindihan yung Biblia ang daladala niya. Hindi raw required, hindi raw nakakalugod sa Diyos. Kasi daw, yung mga unang tao raw, hindi raw nagbasa ng Biblia. Ang liwa-liwanag, paano babasahin? Hindi pa nga nakasulat ang Biblia noon. Wala akong masama, hindi ako galit dito sa taong ito, no? Alaban lang ako nung pinagsasabi niya. Naawa ako sa mga miyembro lalo na yung pumapalakpak sa kanya Alam na alam ko, mali ang sinasabi niya Eto, tuloy natin mula dun sa kanyang huling sinabi, kapatid na technician. First answer. People in the Bible didn't read their Bible every day. Abraham and Jacob and Isaac and Isaiah and Jeremiah and Jesus and the apostles, they did not read their Bibles every day. Yan. Ako, tinan mo. Hindi raw na binabasa ang Biblia ng mga ni Kristo, mga apostol, at saka ang mga propeta. Hindi raw binabasa everyday. Sino nagsabi sa'yo? Buhay ka na ba nun? In the first place, bata ka pa. Siguro marami ka pang kakainin bigas, sabi ni Erap. Para hatulan mong hindi nila binabasa araw-araw ang Biblia, bakit? Meron na ba silang cellphone noon? Tayo ngayon may cellphone. Such an interesting device. Wala yatang tao ngayon na hindi humahawak ng cellphone araw-araw Minu-minuto nga At oras-oras hawak ka cellphone Dahil interesado tayo sa cellphone. Wala naman cellphone nung araw. Ang interest ng mga tao ng Diyos noon, yung salita ng Diyos. Para sabihin mo, hindi binabasa ng mga propeta ang Biblia, kagaya nila Jeremias, etc. Sino nagsabi sa'yo? Yung propeta na nga siya, binabasa niya pa yung kapwa niya propeta No? Basahin natin sa Daniel. 9:1 ng Daniel.
Nang unang taon ni Dario na anak ni Asuero sa lahi ng mga taga-Media na ginawang hari sa kaharian ng mga taga-Kaldea. Nang unang taon ng kaniyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Kita Dahil nyo, si Daniel ha, propeta si Daniel. Pero, binigay niya pa peche. Sabi niya, ng unang taon ng kanyang paghahari ni Dario. Dario ba yung sinabi sa uno? No? Ng unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel, propeta yan si Daniel nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat. Pinabasa niya mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Nakita nyo? Nagbabasa ang propeta ng aklat ng kapwa niya propeta. Sabi mo, hindi nagbabasa? Eto. Ikalawang Pedro. Sikap. Pedro. Eto, salita ni San Pedro to mga kapatid, Hindi ko salita ito. Siguro hindi naiintindihan ito nitong kapatid na nangangaral na ito. Papaintindi natin pati sa kanyang mga miyembro. At least mailigtas natin yung miyembro niya sa pagkaligaw. Yun ang intensyon natin. 1:10 ng unang Pedro. tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Tanyo sabi ni Pablo sa mga Kristiyano noong unang siglo, tungkol sa pagkaligtas na ito, tungkol sa kaligtasan, nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta. Nagsisiyasat pala yung mga propeta. Ay, alin na sinisiyasat? Di yung kasulatan. Basahin natin ng tuloy sa 11. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Tanyo, sinisiyasat ang kahulugan ng mga nakasulat sa kasulatan kung ano at kailang panahon ng patotohanan ng una ang pagbabata ni Kristo. Pati yung pagkapanganak ni Kristo, pati yung pagbabata ni Kristo, pati yung lahat ng gagawin ni Kristo. Sinisiyasat ng mga propeta yon. At pati mga apostol, nagsisiyasat din ang Biblia yan. Para sabihin mo hindi nagsisiyasat, nagbabasa araw-araw, yung nagsisiyasat, talaga nagbabasa yon. At habang may pagkakataon, nagbabasa yung mga yon. Patunayan, basahin natin ang Lucas 24. Basahin. 4:44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Ayan, nagsisiyasat mga apostol, mula dun sa paaklat ni Moises, sa awit, sinisiyasat, binabasa nila lahat ng mga aklat na available nung panahon nila. At ang ginawa ng Panginoon, binuksan niya ang kanilang pag-iisip
para maunawa nila ang kasulatan. Kasi meron naman kasing nagbabasa, hindi nakakaunawa. Pag hindi ka binuksan ng Diyos ang isip mo, hindi mo maunawa eh. Kaya tinan nyo ang sabi sa 2 Korinto 3. 14. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Meron pa lang naman basa ng basa, pero hindi naintindihan kasi may talukbong ang kanilang puso. Kaya ang Biblia talaga binabasa yan eh. Hindi lang ng mga propeta, hindi lang ng mga apostol, pati yung mga taong hindi nakakaunawa bumabasa rin eh. Pero pagka nakita ng Diyos, genuine ang interest mo, meron kang tama o talagang masiding pagnanais, makaalam ng kanyang salita, tutulungan ka niya sa pagbasa, bubuksan ang pag-iisip mo. Ito nga ito nga isang tao nagbabasa, hindi lang siguro araw-araw ito Lahat ng pagkakataon, nagbabasa siya Basahin natin sa isang talata ng Gawa, Kapitulo 8. Ito ang sinasabi ng ulat ni San Lucas. 8:26. Datapwat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, "Magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan, sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza, na ito'y ilang." At siya'y nagtindig at yumaon, at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamahalaan na sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan. At siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. At siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karo at binabasa ang propeta Isaias. Pakita nyo itong bating, matatakotin sa Diyos ito. Meron siyang, malaki ang tungkulin niya kasi katiwala siya. Mayordoma siya ni Candace, reyna ng mga Etiope. Napakayaman ito. Nung siya pumunta sa Jerusalem para sumamba sa Jerusalem, babalik na siya sa Ethiopia, nakaupo siya sa kanyang karo. Binabasa ang propeta Isaias. Ayan ang ugali ng mga taong sa Diyos nung araw, magbasa ng magbasa Kasi wala naman silang libangan, wala naman telebisyon. Dapat nga kahit may television ngayon, ang Biblia basahin mo kasi kung television lang ang panonoorin mo, kung ano lang mapapanood mo kung minsan, mga chismis, mga artista naghiwalay, tapos nagalit si ganon, kasi yung anak niya nagyabang nung sumikat, tapos nagkagusto yung anak niya sa kapwa babae, nalusta yung kayamanan, etc., etc., nag-away ngayon yung mag-ina. Yan ang mapapagkita mo sa telebisyon pakikinabangan mo ron. Nung panahon na ibalik mo, 2,000, 3,000 taon ang nakakaraan. Wala naman radyo, wala naman telebisyon. Ang libangan nila noon, makipag-communicate sa Diyos. Kaya, araw-araw, nagsusiyasat sila ng Biblia. Para ngayon, sabihin itong kaibigan nating ito, ewan ko ba kung sino nagsugo rito, na Katoliko ba yan? Born again. Kahiya naman, mga born again. Huwag kayong maniniwala sa ganyan sinasabi, wala sa Biblia. Hindi raw nakakalugod sa Diyos ang pagbabasa ng Biblia at hindi raw nakakatulong para ikaw ay
umunlad sa espiritualidad. Mali yan, sigurado kontra sa Biblia sinasabi niyan. Pero meron pa ba tayong pwedeng ipakita? Ha? And the apostles, they did not read their Bibles every day. But Brother Bo, wait a minute. You mean to tell me all those people? Yeah. Before 1454, thousands of years, they were connected to God without reading their Bible every day because it was The impossible. apostles, they do not read the Bible every day. Yung mga yung salita na yun, alam nyo, mga kababayan, kung hindi lang ako ayoko lang talaga, marami na kasing galit sa akin eh. Madadagdag pa yung mga miyembro nito. Kawa naman yung miyembro, kawa naman pag hindi ka kikibo. Para sabihin mo na ang mga apostol hindi nagbabasa araw-araw, no? Hindi totoo yun. Wala ka ron eh. Wala ka ron. Kung mabasa ko, wala rin ako ron. Gaya ng wala ka ron. Pero wag mong hatulan na hindi sila nagbabasa araw-araw. Bakit? Pagka kasi tinanggap ko yon, lalabas ba? Mas maano pa ako sa mga apostol? Ako kasi araw-araw nagbabasa ako ng Biblia eh. O hindi ba ngayon lang nagbabasa ako Sis Luz eh. Mula nung makilala mo ako, Sis Luz. Opo, Brad Eli. Tingin na ba ako sa pagbabasa ng Biblia? Ano po, Brad Eli? Mula nung makilala mo ako, nung may uhog ka pa. Opo, Brad Eli. Talaga pong wala Hindi na ba ako sa pagbabasa sa Biblia? Ilang taon na ba kitang kasama? Matagal na po sa iglesia. Nasa 39 na po ako. Bago pa po ako naanib, kasama ko na po kayo. At tama po yung bata pa ako, naririnig ko na po kayo, tinuturuan nyo na po kami. Kaya nga ako natutong magbasa din ng Biblia dahil po kay Brad Eli na nagbabasa siya ng Biblia, tinuturuan niya kami. Nagbabasa po talaga siya. Yung bata pa kami niyan. Ang masasabi ko, araw-araw nagbabasa ako dahil araw-araw nangangaral ako eh. For the last 55 years. Para ngayon tanggapin ko na ang mga apostol di nagbabasa araw-araw. Paano mo natiyak na hindi sila nagbabasa araw-araw? Nandun ka ba? O ako, matitiyak ko sa'yo. Si Sis Luz, may saksi ako. Si kapatid na Daniel, may saksi ako. Halos araw-araw ng buhay ko, nagbabasa ako ng Biblia eh. Eto na ngayon ang resulta. Yung alam ko, hindi mo alam. Kaya nagsasalita ka mali. Hindi ako galit sa kanya. Naawa lang ko sa mga miyembro niya. Imbis na i-encourage niyang magbasa ng Biblia gaya ni Pablo, para bang dinidiscourage mo pa na hindi naman makakalugod sa Diyos yan. Sabihin mo na lang, mag-cellphone na lang kayo, malulugod ang Diyos sa inyo. Baka yun ang gusto mong sabihin. Kesa magbasa ng Biblia, mag-cellphone na lang. Mali yan, kapatid. Dapat encourage mo ang tao nagbasa ng Biblia. Kasi araw-araw nagbabasa ng cellphone eh. Biro mong napapagkita mo sa cellphone kung ano-ano lang mga katarantaduhan ng marami dyan eh. No? Di encourage mo ang tao magbasa ng Biblia, di ba? Mas maganda, masusumpungan mo ang aral. At yan ang ating pag-aaralan. Bakit kapaki-pakinabang ang pagbabasa ng Biblia? Ano makikita mo sa Biblia? Are you going to grow spiritually? Makikinabang ka ba sa pagbabasa ng Biblia? Alin sa Biblia ang babasahin mo? Ano ang salita ng Diyos sa Biblia? Yan ang ating susunod na Bible study. Kasi, meron nga, hindi nakakaintindi nung babasahin niya. Kaya siguro, kung ano-ano pinagsasabi, kagaya niyan, sabihin mo ba namang ang mga apostol hindi nagbabasa ng Biblia araw-araw? Paano mo natiyak yun? Na hindi sila nagbabasa ng Biblia araw-araw, inatasan sila ng Diyos na ang lahat ng kasulatan mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway.
ang tao ng Diyos upang maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti na nanggaling sa kasulatan. Kaya nga, ang sabi, mula sa pagkasanggol, iyong nalalaman ang banal na kasulatan, makakapagpadulong sa iyo. Kaya ang mga apostol nagbabasa, si Kristo nagbabasa rin. Sabihin mo hindi nagbabasa si Kristo. Basahin natin ang 4:16 ng ng Lucas. At siya'y napasa Nazareth na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Yan. Tamo, kaugalian na ni Kristo, pumunta sa sinagoga para bumasa. Kasi noon ang Biblia ay nasa mga sinagoga iniingatan. Wala namang maraming Biblia no, nasa bahay-bahay meron ka makikita. Mahirap nun ang mag-produce ng Biblia kasi sulat kamay lang, walang imprenta nun eh. Kaya ang karamihan sa Biblia, nasa sinagoga may tagapag-iingat. No? Ang ginagawa ng Panginoon Kristo, pupunta siya sa sinagoga para magbasa, binabasahan niya yung mga tao. Tapos tuloy. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isayas, at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Binigay sa kanya aklat, inuksan niya, at kanyang binasa yung dakong kinasusulatan ukol sa hula sa kanya. Nung matapos siyang magbasa at magpaliwanag, anong nangyari sa 19? Sa 20. At binalumbon niya ang aklat, at isinauli sa naglilingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay nangakatitig sa kanya. At pagkabasa niya, binalumbon niya uli kasi yung aklat noon, hindi naman gaya na aklat ngayon eh. Noon binabalumbon, kaya nga scroll eh. Sinoli sa naglilingkod at naupo. Ibig sabihin, nung araw mga kapatid, ang Panginoon Kristo nagbabasa ng Biblia. Kaya nga kabisado niya Biblia eh. Si Kristo. Basahin natin. Sa isang talata ng Biblia, kaya lang kailangan talaga nagbabasa ka eh. Ito yung hindi nagbabasa, hindi niya alam yung binabasa ko. Kasi kung itong binabasa ko, alam niya, di niya sasabihin yun eh. No? Si Kristo yung nagbabasa eh. Mateo 19, versikulo 4. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? Yung ba nabasa na ang lumalang sa kanila? Dapat magbasa ka talaga. Sinasabi ni Kristo, di yung ba nabasa? Nakasulat yan eh. Binasa ko na nga yan eh. Di yung ba nabasa na lumalang sa kanila buhat sa pasimula, sila'y nilalang na lalaki at babae at sinabi, dahil dito iwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa. At binasa ni Kristo, ano yung kasulatan, kabisado niya eh. At sinabi niya, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Nako, nakipagdiskusyon ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila, sinabi nila sa kanya, bakit ipinagutos ni Moises magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, pinaubaya sa inyo ni Moises, iwalayan ninyo ang inyong asawa, datapwat sa pasimula, buhat ng pasimula ay hindi gayon, sabi niya. Ano? Ang lahat ng pangangatwiran ni Kristo galing sa kasulatan. Kasi, kabisado niya, nung tuksoin siya ng dyablo, ang ginagamit niya, nasusulat, sabi niya sa dyablo. Nasusulat, nasusulat, nasusulat. Lahat ng isagot niya sa dyablo, kasulatan. Tapos ito ngayon, mangangaral na millennial.
Hindi kailangan na hindi required ng Diyos ang magbasa at hindi nakakalugod sa Diyos ang magbasa. Hindi nakaka-grow spiritually magbasa. Lahat ng salitang yan, kasinungalingan yan ng isang taong walang unawa sa Biblia.